Ito ang tanong. Bilang ako ay vlogger at tagapagbalita, isa sa tagapagbalita ni Yormisco. Kung susumain natin ang araw, meron na tayong 41 days na panunungkulan ni Yorme bilang pagbabalik na mayor natin sa lungsod ng Maynila. Ngayon, sir, ang tanong, kumusta ang naging performance ni Yormisco sa ating lungsod base sa inyong naobserbahan? Okay naman sa paglilinis. Tulad dati, yung ibang wari ang sa may loto. Nung Yorme pa dati yun, kada Lunes yun nga kami. Yung, nag-cleaning yun. Yung unang termino niya? Nung tapos sinundan niya, yung si Hani wala na. Yung na nakapaligo. Di ba yun sa may Guan Pauli, tapat ng Pasotis? Yun. Dugyot na. Oo, dugyot. Dati kada Lunes yun, kasi doon ako nag-cleaning sa Pasotis. Ginedya na nag-cleaning yun. Ngayon kada linggo na, no? Ay, Sabado. Ewan ko lang kung ano, kasi hindi na ako pumunta doon eh. Pero nakaraan yun yung Cisco ko dati. Kaya puro palinis naman siya. Lalo sa Divisoria, di ba? Balik tayo dun sa tanong ko, nung pagbalik niya ngayon bilang mayor ulit 2025, sa 41 days na panunungkulan niya, ano yung yung observation mo? Okay naman. Dahil di ba unang-unang one yung dilinisin yung hospital. Ito mga babalang wala, napakaliwang na. Kung bibigyan mo ng grado si Yorme hanggang 100, ilang porsyento bibigay mo? Mga 90. 90% Yorme. So ibig sabihin meron pa tayong 10% Yorme na pagtatrabahuan, 'di ba? Para ma-satisfy natin si Kuya. Ako Yorme, magtrabaho ka ba daw ng 10% golan pa? Ayun. So salamat Kuya ha. Thank you sa pagpapaunlak mo ng aming interview. Sarap ng taho mo Kuya. Okay. Ingat po, ingat. Hi sa lahat ng bumubuo at miyembro ng God First Vloggers. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ingat, God First. Yun, and good morning again mga kababayan. Kung kanina nasa barangay 313 po tayo dito ngayon, ang gagawin natin ang arugtong ng ating content for today's video. Nandito tayo sa may kalye ng Masangkay Street. Yan mga kababayan. Kung kanina ay giba na barangay hall, ngayon hanapin natin yung mga hindi giba na barangay hall pero nasa bangketa. Ngayon mga kababayan, nandito po tayo, nakakita natin sa ating video ang isang barangay na to, itong 264 sa Zone 24. Ayan, Congressman Roland Valeriano daw di umano. Try natin dumaan sa bangketa mga kababayan para makita natin. Yan, Masangkay Street. And upon entry, yan, may 7-Eleven, yan, 1212 Premier Cafe. And ito ang bangketa. So ito sa likod natin, bangketa yan, daanan ng tao. Ngayon, subukan natin dumaan mga babayan. Ayan, ang bangketa. Okay. So kung may dala ka dito na PWD ay hindi mo na may dadaan. Ayan, kasi nga masikip eh. Dahil mayroon ditong isang barangay hall na itinayo sa bangketa mga kapatid. At ayan po siya, no? So medyo masikip pa, nabura yung bangketa ng barangay dito. Ayan, kagaya yan nilikla ate. Ayan, may bit-bit si ate. Syempre iiwas na yan si ate dahil hindi siya lulusot dahil meron nga naman siyang payong. Hindi makakadaan ng payong dito sa lugar na to. Tapat po yan ng Philippine Academy of Sakya sa barangay 264. And speaking with the other vlog mga kababayan, usapang bangketa. Ayan, at dito naman sa kabila meron naman ditong barangay 261. Ganun din mga kababayan ko, nasa bangketa din. At bagong bago ito mga kababayan, makikita natin bagong barangay hall. Yan sa Zone 24 dito yan sa may Tundo. Kulay green at tabi siya ng ayan. Okay, barangay 261 Zone 24 Tundo, Manila City. Yan mga kababayan. At ganun din, nakarangan din yung bangketa. Nawala ang bangketa dito. So ito yung bangketa niyan. And then likewise dito, ayan na mga babayan, ang pruweba na meron talagang mga proyektong ginawa na
na hindi ka nais-nais, no? Illegal infrastructure. So hindi ka na makakadaan dyan sa bangketa kasi nga naharangan na siya, na-block ka nga. Punta ka dito sa kalsada ngayon, and syempre naandyan na. So what more pag weekdays na, mga kababayan ko, kasi madami ng mga sasakyan na nakabalandra dito. Yan, likewise ng mga ganito. Yan, kasi nga hindi natin may continue yung lakad natin sa bangketa dahil nga merong nakaharang na ganito. So ito po yung bangketa, mga kababayan. Ayan, para safe yung tao sana nadadaan sa lugar na to. Ayan po, at makakapili dito. Padiretso doon sa kabila, makikita natin. Okay, so yun po yung ating update dito, mga kababayan. At ang nagiba at ang hindi nagiba na barangay hall na kung saan ay laman ng bangketa. Kaya kagaya ni baby, imbis na sa bangketa sila dadaan, ay naandito na ngayon sila sa kalsada, which is puron po yan ng disgrasya, mga kababayan ko. Okay, so thank you sa pagsubaybay sa mga video natin. Salamat po sa inyong lahat yan, at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye and God bless. God first, Pilipinas. To observe with, mga kababayan, total nandyan yung barangay. Ito yung nagiging effect na nakaharang sa bangketa. Nasa kalsada tumadaan talaga yung mga kababayan natin, kagaya nung naka-wheelchair kanina. Let's go, mga kababayan, at tuloy po tayo dito sa may corner ng Recto at Benavides. Kung ikaw, ako, tayo ay may kapatid, yung sa barangay 261, mga kababayan na pinuntahan natin, ay kamukhang-kamukha na rin ng barangay 260. O ika nga natin dyan, magkakamukha ng mga proyekto nasa bangketa, mga kababayan. Same. At na nga, kababayan ko, kung susumain natin kalsada wise, ang bangketa, ayan, ang barangay 260 ay naandyan, nakatayo din, mga kababayan, di ba? Ang daming problema dito yata. Kapatid, kailangan magkamukha. So yan, mga kababayan ko, ayan, at ngayon, kabila lang po ito ng barangay 261. Yan po ang lumalantad na ebidensya ng mga barangay hall dito sa Distrito 2 na nasa ilalim ng daanan ng mga tao. Bangketa wise hindi na nagagamit, mga kababayan. Yan, na ditulad ng dito sa kabila ay bukas na bukas ang tinatawag na bangketa. At may parang may pangalan may nakalagay dyan, Honorable Angela Lay Chiatienza, Vice Mayor 911, Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso. Hindi kaya kayo nang humusga, mga kababayan. Baka maging bias po tayo sa inyo kapag tayo po ay masyadong nagdadaldal dito. In fairness, with the project ay napakaganda. Nga lang ang problema, mga kababayan ko, nasa bangketa. Operation Barangay. May bayad ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe, then click all.